Abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At ang ating pong pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Samahan po ninyo kami hanggang alas 11 sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron pong mga nag-jogging at nagbisikleta sa Manila Bay.
Ito po ay bilang pagpapakita ng pagtutol dyan po sa kawalang-hiyaang white sand tambakan na yan dyan po sa Manila Bay. At ito naman pong Destruction of Environment and Natural Resources o DENR. Nagsagawa daw sila ng testing. Panibago itong testing daw. Testing kuno. Ayon po dito kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi naman daw ipinangako ni Presidente Duterte na ikukulong o mananatili sa kulungan si Pemberton. Ito ho kasi taliwas para kontrahin yung sinasabi ng nanay ni Laude. Ang pangako raw sa kanila tutulungan sila para magkaroon ng katarungan, ho. Ngayon, iba na sinasabi. Magtataka pa ba kayo? Hindi na ho bago sa administrasyon, kasalukuyang administrasyon. Yung sinabi, binabago. Walang palabra de honor. Hindi na bago yan. Kasi po, yung droga raw, 3 buwan lang di ba? Nung bandang lang, hindi natin kaya. Kailangan magtagal ako sa pwesto. Kailangan habang buhay kami rito. Ganun yun Ayon naman ho dito sa hepe ng Philippine National Police na si General Cascolan, nais daw po niya na itong mga lumalabag na pulis ay makulong katulad ng karaniwang kriminal. Merong kasabihan na the proof of the pudding is in the eating. At mabuti na lamang po mga kaibigan, meron tayong Vice President Leni Robredo na imbis naman loko, makisali sa katarantaduhan, naglulunsad ng mga makatotohanang programa, ika nga, na makikinabang ang tao. Hindi yung puro pahirap lang ang alam, panggigipit. Maniwala kayo sa akin Baka dumating ang oras ayaw na nilang matapos yung pandemic Yan lang ang makapagsasalba sa administrasyon para ang mga tao hindi makalabas. Yun Bueno, mga kaibigan, ito hong mga aktivista nagsagawa ng pagbibisikleta at nagjogging diyan po sa sa Manila Bay, para ho tutulan yaan pong pagtatambak ng palsipikadong white sand at gagawing Dikono ay beach yan pong Manila Bay, Sand of a Beach ngayon ang sabi ho nitong grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya, nung Biyernes po ito nangyari. Ayon dito sa kanilang chairman, si Fernando Hicap, sila'y nababahala sa itohong ill-advised beautification project could be a prelude to reclamation projects. Nakikinig ba sila sa program natin? Siguro nakikinig sila. Di ba tayo nagsabi niyan prelude or pasakalye, mga kaibigan? Doon sa reclamation projects, hindi na ho hindi na ho yan hindi na ho yan dapat hulaan, mga kaibigan. Bakit? Nakaumang na yung project matagal na hong ikinamada yung project. At ang masama, itong si Presidente Duterte, sinabi niya pa na hindi niya papayagan
ang anumang reclamation project dyan sa Rojas Boulevard. Lalo na, o dyan sa Manila Bay, ang anumang pribadong reclamation project. Pribado, ayan. Pero, aprobado na ho yung sa Pasay at saka yung sa Maynila. Di ba tayo nagsabi na yung pagtatambak na yan, uubusin lang ang galit ng tao dyan para dyan matuon. Ngayon, magsasawa ka na kasi hindi naman sila makikinig sa sinasabi ng tao at kasi kikita sila ng malaki rito, mga kaibigan. At ito, ginagamit nilang dahilan para daw tugunan, mga kaibigan, yung pong writ of kalikasan na inilabas ng Korte Suprema sa pamamagitan ng mandamos, nawala naman doon yung pagtatambak. Ang nakalagay doon, continuous na clean up drive at rehabilitation, mga kaibigan. Paglilinis at pag-aalaga, aalagaan mo. Hanggang sa ito ay manumbalik sa dati. Pero, hindi magagawa yan kung ang mga lugar ho na nandyan sa Manila Bay, mga lungsod na nasa Manila Bay, nasa palibot niyang Manila Bay, wala naman hong ginagawa ang DENR, ang DPWH, at itong grupo na inatasan ng Korte Suprema para magsagawa ng clean-up drive at ng rehabilitation, mga kaibigan, wala naman silang ginagawa para linisin yung Manila Bay. Paano mong malilinis yung Manila Bay kung yung dating mga itinatapong dumi o ibinubugang dumi galing sa mga nakapalibot na lungsod at bayan diyan po sa Manila Bay, mga kaibigan, ay diyan din ho tumatapon. Wala pa naman silang ginawa para ma-rehabilitate at malinis yung Manila Bay maliban sa paghahakot ng basura. Sabi nga sa inyo, no, nakaupo dyan sa Maynila, si dating Mayor Alfredo Lim, tuwing isang beses ang linggo, naghahakot ng basura yan dyan . Mga kaibigan, yung paghahakot lang yun ng basura, pero tuloy pa rin ang tapon dyan. Kahit na hakutin mo ng hakutin yan, hindi matitigil yan. Bakit? Wala naman paraan na ginawa para hindi tumapon ang dumi sa Manila Bay. Hindi pa kasama dyan yung pong mga pumaparadang barko sa Manila Bay. Yung mga nakaatraka sa laot ng Manila Bay na nagtatapon din ng dumi dyan. Mga kaibigan, para malinis mo yan at ma-rehabilitate mo yan, kailangan ay mapigil mo yung pagtatapon ng dumi riyan, lalo na kung umuulan, bumabagyo, mga kaibigan. Di ba? Kahit di bumagyo, nandyan din yung dumi. Sapagkat lahat ay dyan papunta. Lahat ng dumi na nanggagaling sa Maynila, Pasay, at mga iba pang lugar dito sa Metro Manila, dyan lahat ang tapon. Paano titigil yan? Tanungin ninyo, ano ginawa ninyo? Meron na ba? Wala. Ngayon, hindi ho kasama doon sa writ of kalikasan na kine-claim nila, yung tambakan mo yan. Kahit patotoong white sand ang ilagay mo dyan, sayang. Bakit? Marumi rin yung tubig . Maaring yung dumi, pwedeng maging invisible sa mata ng tao. Kasi puti yung buhangin, makikita mo malinaw yung tubig, di ba? Dahil puti yung nasa ilalim, makikita mo yung puti. Ibig sabihin,
nakikita mo ng malinaw pero hindi mo nakikita yung dumi, mikrobyo, mga kaibigan, dahil yun ay invisible sa mata ng nakakakita, mga kaibigan. Yan ang totoo dyan. Pera ho yan maliwanag yan At ito ay prelude, gaya ng sinabi na natin, at ngayon, yun na rin ang sinasabi nito pong pamalakaya, mga kaibigan, na itong beautification kuno na project na ito could be a prelude to reclamation projects which would be destructive to the marine environment and detrimental to the livelihood of small fisher folk. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yun din sinasabi natin, yun din ang sinabi ng pamalakay. Sabi nila the project was not part of the 2008 Supreme Court order. Hindi naman kasama yun dun Yung magtambak. Paano mo nga tatambakan? Wala pa nga kayong ginagawang paglilinis dyan sa Manila Bay para masugpo ang pagdumi dyan. At yung dumi, matanggal. Yung rehabilitation, wala. Wala pa naman silang ginagawa Nakakita nga ako ng, kung saan bansa yan, sa India o saan yan. Matagal na ito Yun lang, technology na yun, di nila magawa. Maging sa Pasig River. Meron parang sasakyan na kumukuha ng mga dumi. Yun lang, di sila maka-avail nun. Yung ganun technology. Kung titignan mo, simple lang Mga kaibigan tinatanggal yung dumi. Nakita ninyo yung Manila Bay. Bakit? Wala naman tayong ginagawa na maintenance O kaya, kung paano mo hahadlangan na yung mga dumi na nanggagaling sa mga lugar, lalo na yung mga tapunan ng basura, yung, ano tawag mo ron? Landfill. Yung mga landfill. Dyan ang punta lahat mga kaibigan Lalo na yung open landfill na pinanggagalingan po, kaya bumabalik dito yung mga basura. At yung mga katas niyan, yun ang mikrobyo yung katas ng mga basura. Kung ultimo nga yung mga pinaggamitan, dapat ang DENR ginagawa nila sana na trabaho nila ngayong pandemic, yung masiguro nila na lahat ng mga ginagamit na PPE, patungkol dito sa pandemic, lahat ng basura na pinaggamitan ng mga testing o kung ano-ano yan para sa COVID, dapat yan nasisiguro nila, walang tumatapon. Di ba nung kamakailan may inanod na naman basura dyan sa may Manila Yacht Club, mga kaibigan. Ang daming face mask na nakuha bakit hindi yun ang inaatupag nila? Hindi mo pwedeng gawin beach yan kung hindi malinis yan. Sinasayang mo lang yan. Bakit? Sapagkat ang interest, magkapera kahit mabaliwala yung ginagawa nilang proyekto. Ngayon, ano sabi nitong destruction of environment and natural resources? Nangolekta raw sila para iproseso at gumawa ng sarili nilang pag-testing ng mga sample ng dolomite sand. Talagang pinipilit expert. Mga kaibigan, yun findings
tungkol sa dolomite, sa epekto at panganib nito sa kalusugan at sa environment natin, matagal ng pag-aaral yan. Hindi mo na madidispute yan. Ngayon, gusto nilang umimbento eh. Gusto nilang gumawa ng sariling kwento na sasalungat doon sa scientific findings ng mga expert, ng mga totoong environmentalist na wala po itong interest diyan. Oh, ito sinasabi nila ngayon. Para daw mabawasan yung pagkabahala dahil sa toxic, para sa mga idudulot nito sa mga tao at sa kalikasan. Sabi ni Ahan Chen, mga kaibigan, itong kilalang kilala, notorious pagdating sa pera, sa gawaan ng pera, kahit baluktot, kahit nakaw, diretsahang nakaw, yung 6 million yan, di nito naipaliwanag eh. Diba? Sa samahan ng media, hanggang ngayon wala eh. Mga kaibigan eh. At sinasabi nila ngayon, meron daw yung kasali dyan na itinalaga dyan. Kung ilan yung mga ahensya ng gobyerno na yan at kasali dyan, itong isang nagngangalang Antonio Tony Oposa. Ito'y abogado na naging 2009 Magsaysay Awardee at nanguna raw na maipanalo ang 10 taong pakikidigma, lintik eh, no? Para magkaroon ng 13 government agencies sa clean up ng Manila Bay. Ibig sabihin, tinutukoy po dito, ito daw si Antonio Tony Oposa, ito'y Magsaysay Awardee noong 2009. Ito raw ang namuno para matamo yung ritob kalikasan, yung mandamus sa ritob kalikasan na ipinalabas ng Korte Suprema. At nagtalaga nga ang Korte Suprema sa desisyong yan, sa mandamus na yan, na magkaroon ng 13 ahensya ng gobyerno para po sila ang magsasagawa ng clean up o paglilinis at rehabilitation dyan sa Manila Bay. At yun ding mandamus na yun ng Korte Suprema ang naging basihan para mabigyan ng pondo yaan pong DENR na ginagamit nila, dito nila gustong palusutin yung pondo sa pagtatambak ng dolomite diyan po sa Manila Bay. Binigyan ng pondo ng gobyerno ng 42 billion para sa rehabilitation at clean up drive ng Manila Bay. Mga kaibigan, nagagamitin ng 13 ahensya ng gobyerno para dyan sa paglilinis. Mga kaibigan, at ito nga raw pong si Mr. Tony Oposa, isang abogado raw ito, na naging Magsaysay Awardee. Ang sabi ni Ahan Chen, nitong notorious na si Ahan Chen, mga kaibigan, maniniwala lang daw siya kung itong si Oposa ang magsasabi na talagang mapanganib. Itong, anong tawag dito? Yung dolomite sa kalusugan at panganib sa ating kalikasan. Ang tawag dyan sa sinasabi nito, self-serving eh. Kasali share yan eh. Di ba? Ang problema pa nga ito, kung talagang totoong
nagpapahalaga yung uposa na yan na sinasabi niya sa kalikasan natin, kung mo nabigyan ng Magsaysay Award, mga kaibigan, dapat nagsalita na yan Nung umpisa pa lang Bakit nakareserba yan? Bakit nire-reserba niya ang kanyang opinion? Bakit? Virgin Mary ba siya? Para pag nagsalita siya, tigil na lahat dahil yung sasabihin niyang magiging totoo. Bakit? Ano ibig niyo sabihin? Como naging Magsaysay awardee, meron na siyang, anong tawag nito? Como yan ba nasusukat ba ang credibility ng magsasalita sa award? O nasusukat ba ang award? Nasusukat ba ng award ang credibility ng isang tao? Mga kaibigan, aba hindi. Lalo na sa panahon ngayon. Na nabibili ang opinyon. Huwag mo sabihin hindi nababayaran ng opinyon dito, mga kaibigan. Halos lahat ng opinyon dito nababayaran mga kaibigan. Pag ito raw ang nagsalita, abay, parang gusto niya sabihin yun ang totoo. Sino yan? Siya ba gumawa ng findings na masama yung Dolomite, na matagal nang recorded yan, mga kaibigan? Matagal ng findings yan ng mga espesyalista, ng mga eksperto, ng mga siyentipiko. Ano palagay mo? Gago lahat yun. Gagawin mong gago lahat yung pinaghirapan nila. At saka kumpara dun sa mga nag-research niyan. At humantong nga sa findings na yan ay masama sa kalusugan at environment o kalikasan. Itong mga taong ito ang credible. Hindi yang si Uposa. Kahit pa siya pumabor dyan, hindi siya magiging credible. Lalo na kung pabor. Bakit? May interest siya. Hindi ba? Nasa panig siya nung mga naatasan ng Korte Suprema. Hindi ba? Ibig sabihin magkakaroon ka dyan. Huwag mo sabihin hindi. Yung mga scientifico expert, mga specialist sa ganyan, mga kaibigan, na silang nakatuklas talaga noon pa, matagal ng panahon. Mga kaibigan, na yan ay masama. Yung ba may interest? Wala. Kasi yung kanilang findings, pangkalahatan yun. Hindi ba? Kahit saan bansa mo gawin yan, masama pa rin yan. Hindi lamang dito sa Pilipinas. Masama pa niyan Pondo ng gobyerno yan. Mga kaibigan, para gamitin pasakalye o prelude doon po sa mas malawakang reclamation project na pagtatambak sa Maynila at sa Pasay. Kaya nga si Isko Moreno, di ba, pabor na pabor dyan. Nag-aala Virgin Mary din sa Kabanalan. Para bang pag sila nagsalita totoo, akala mo yung credibility nila maipangungutang mo mga kaibigan di ba? Puro sila may interest Si Isko Moreno merong inaproba, merong kausap na merong kadil para po magtambak, mag-reclaim diyan sa nasasakop ng Maynila. Ngayon, yung reclamation project na yan sa Maynila at Pasay, yan dalawang yan, mga kaibigan, para po sa tatayuang negosyo ng China dyan sa Manila Bay.
Yun nga yun nga nakita ko yung video nung Biyernes yata. Hindi ko alam kung Biyernes ito, Huwebes, Biyernes, Sabado, nagsipag-rally sa Cavite ang ilang kababayan natin. Yung doon po sa harap ng pinakamalaking Pogo dito sa Pilipinas, Pogo Hub. Yung pong pag-aari dati ng pamilya Rimulya na Island Cove. Hindi ba binenta sa incheck? Ayan. Pagkatapos tinayuan ng pinakamalaking Pogo Hub sa Pilipinas. Illegal na Pogo. Puro incheck. Nagrally doon ang ilan nating kababayan. Merong video na panood ko. Ito yung mga ayaw pumayag. Ito yung mga naninindigan para sa bansa natin at sa mga mamamayan. Ngayon, hindi ba yung Island Cove na yan nagkaroon ng issue dyan matagal ng panahon. Nung ano pa yan Covelandia pa yata yan Bago pa pinalitan ng pangalan na Island Cove yan, tinatambakan niya Pinalaki ng panalaki yung lupa kasi nasa gilid ng dagat Mga kaibigan, tinambakan ng tinambakan para lumaki yung lote. Ano tawag doon? Di ba land grabbing? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire. Yun po ang malaking pagkakaiba Kung magsasalita, kasama nila. Ano ibig sabihin? Yun nga ang gagawin nila pagtetesting ng DNR dyan. Kumbaga sa may kaso, ba't kayo mag-iimbestiga? Di ba? Dapat independent ang mag-iimbestiga, hindi kayo. Tarantado itong mga gago itong mga hayop na ito, mga kaibigan. Ibig sabihin itong pinagmamalaki ninyong naging magsalsal magsaysay awardee. Ito, magsasabi, pabor dyan. Abay, nasisira ulo niyan. Pag yan ang nagsalita ng pabor dyan. Mga kaibigan, bakit? Self-serving pa rin yan. Kasama siya Ang nagtataka nga tayo, kaya malakas ang loob niya mga yan, bakit? Kahit na wala sa ritob kalikasan. Na tinutukoy nila dun sa inilabas na mandamos ng Korte Suprema, wala naman dun yung lagyan mo ng white sand ito tanong, pag nilagyan mo ng white sand, malinis na. Wala na yung mikrobyo. Hindi naman yun ang paraan para mawala ang mikrobyo. Meron nga nagsasabi, mas maganda pa nga isa sa mga pamamaraan maglagay ng mga mangrove dyan Di ba? Magtanim ng mga bakawan dyan o kung ano. Mga kaibigan. Di ba? Yun ang sinasabi. Isang paraan lang yun. Yung treatment. Yung bago umagos ang mga dumi. At patapon dyan sa Manila Bay. Na nanggagaling sa lahat ng mga bahay, mga establishmento. Dyan po sa Maynila, Pasay. Dapat yun, meron silang mga lahat ng lugar na yan na na pinagdadaluyan ng dumi papuntang Manila Bay. Dapat yan may mga ano na yan treatment yan hindi ba? Para yung dumi bago pumunta sa Manila, umagos papuntang Manila Bay, lahat yan naalis na yung mikrobyo. Hindi ba? Mga kaibigan, katulad ng Pasig River, dyan pumupunta rin lahat Hindi ba? Yung kahabaan ng Pasig River na yan,
Eh, napakaraming lugar na dadaanan mo dyan. Oh. Lahat yan, ang daming pabrika, dyan nagbubuga ng mga kemikal. Kaya nga yan winalanghiya yan nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Gumawa sila dyan ng kunyari, Pasig River Rehabilitation. Wala naman talagang rehabilitation nangyari at saka clean up. Nag-standby lang ng isang crane doon na wala naman tao, hindi naman gumagana. Inimbestigahan yan. Hanggang dibdib ang tubig, nasa gitna ka ng Pasig River, hanggang dibdib. Bakit? Eh matigas na yung kwan Yung, ano tawag mo ron? Yung putik. Hindi putik yun May tawag doon Burak. Nanigas na. Kaya pwede nang tumuntong ang tao. Ha? Oh. Eh, dyan lang yung Manila Bay na yan. Laki ng winaldas na pera ng gobyerno. Nakinabang sino? Si Atienza. At saka si Gloria. Mga kaibigan. Oh, hindi ho ba? Kaya wala silang ginagawa. Nasaan ang ginawa nyo? Kung talagang lilinisin mo Manila Bay, yun, lahat ng dumadaloy galing sa Pasig River, lahat yun treated, lahat dapat yun. Di ba? Merong treatment na ginagawa. Treatment, may mga treatment facilities na dadaanan bago lumabas sa Manila Bay. Hindi ba? Eh wala po Ganun din sa ibang mga lugar na nasa Manila Bay. Iba pa yung galing sa Pasig River. Di ba? Dapat bago lumabas sa bunganga ng Manila Bay, yung itinatapong tubig galing sa Pasig River, dapat may treatment facilities. Hindi ba? Lahat yung mga lungsod na nakapalibot dyan sa Manila Bay, Maynila, Pasay, Navotas, Malabon, di ba? Di ba dapat yan, lahat yan meron? Wala po Kaya, walang ginagawa. Ang gusto, biglaan. Makakuha ka agad ng kwarta, mga kaibigan. Sinasabi na nga ngayon, bukod dun sa masamang idudulot sa kalusugan ng tao at sa kalikasan, sinasabi na rin ng mga eksperto na, mga kaibigan, kapag ka bumagyo, o kaya wala man bagyo, malakas ang mga alon, iwawash out yan Ibig sabihin, tatangayin yan ng dagat, pabalik sa laot, di ba? Iwawash out. Yung mga buhangin dyan, dolomite, na dinurog nila. At pagka nagkaroon ng surge, mga kaibigan, ng pag-apaw o ng daluyong, kung tawagin, lalabas yung tubig dyan. Sabi nga nung isang nakikinig sa atin, kung yung barko nga, tinatapon ng dagat dyan sa Manila Bay, palabas Mga kaibigan, iyan pa. Di ba? At inamin nila. Wala tayong magagawa niya pagka nagkaroon. Hindi mo mapipigil. Nung una, yun ang sinabi nila bakit mo lalagyan? Paano nga po, meron talagang nakaumang na malaking proyektor yan. Ito mga salanggapang na ito sa pera, talagang takam na takam kung paano nanakawin yung 47 billion na inilaan sa budget. Yun yung pinagmamalaki nila, budget. Hindi nga nila ginagamit para sa mga tamang solusyon Di ba? Nakita, ito maganda. Di ba? At ang masama, pera ng gobyerno, sino makikinabang? In-check. Gagawin nilang maganda sa mata, kamukha ng mga pinaggagawa nila sa China. Kaya sa China, lubugan ng lubugan Di ba?
Ultimo mga building doon, nagbabagsakan eh. Oh, pagka doon, bumagyo, ako, lubugan ngayon. Dahil sa katarantaduhan ng mga animal na yan na masiba sa kwarta. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang sabi ho ni Rockway, mga kaibigan, hindi naman daw nangako si Presidente Duterte o si Digongyo sa pamilya ng napatay na Pilipino transgender na si Jennifer Laude na kanyang pamamalagiin sa bilangguan itong si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa panahon ng kanyang termino. Dinagdagan mo lang alam nyo to si Roque, nabalitaan ko. Ito matagal daw ito umihi Pag umihi ito, alam nyo kung bakit? Natatagalan sa pag-ihi. Kasi hahanapin niya pa bago siya makaihi. Natatakban ng tiyan Mga kaibigan, ngayon, ito'y taliwas sa sinasabi ng nanay ni Laude na si Ginang Julita Laude na pinangakuan sila ni Digongyo na hindi niya palalayain si Pemberton sa panahon ng kanyang termino. Ang alam ko po, walang ganyang promise, sabi ni Rockway, ang presidente. Ang pangako po ni presidente, bibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Jennifer Laude at nakulong naman po si Pemberton ng halos 6 na taon. Mga kaibigan, bida na naman sila. Bakit? Sino may sabi sa inyong kayo nagbigay ng katarungan dyan? Hindi pa naman presidente yan nung mahatulan yan Kailan ba nahatulan si Laude? 2015 Mga kaibigan, presidente na ba siya noon? Hindi ba siya presidente noon mga kaibigan. At saka ito, kung di ba naman bobo dilayo ka rin ito, sana sinabi mo na lang na pinangakuan na nga kayo Gusto nyo pa to pa rin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito pa sabi ni Rockway, since nanggaling naman yan kay Mrs. Laude, I can confirm the President gave them, iniiba niya usapan. Ito na naman, inulit na naman niya, gave them financial aid 3 times pero yung halaga, bahala na po. Wag na po natin isa publiko dahil ayaw ngang ilabas. Sana ni Presidente ang tulong niya sa Laude family. Hindi naman pera ang pinangako niya Di ba? Ang pinangako niya, iba. Yun ngayon ang kinu-question ng pamilya Laude. Bagay, itong kasong ito tapos na Meron ng pasya ang hukuman. Sabi ko nga sa inyo, itong mga salita nilang ito ngayon, ang lalong nagsasabing totoo yung ating mga komentaryo sa nakaraan. Ano sabi natin? Sinakyan ito ni Digongyo o kaya nung mga magagaling niyang advisor, di ba? Sinakyan ito para magtakip sa ibang issue. Issue ng corruption, issue ng incheck. Itong AFP, nagtataka ko, ba't di pa kayo lahat nagre-resign?
Mag-resign na kayong lahat dyan sa AFP. Katulad to si Arevalo. Ha? Kung ano-ano sinasabi. Wala raw, dyan? Threats na, Pagsasabi mo. Kaya nga pinalalayas na yan sa ibang bansa Pinalayas nga sila sa Amerika, di ba? Sinara ng embassy nila, consulate nila. Bakit? Nahuli sila, naniniktik Wala pa yung yung kanilang mga tower, cell site tower sa loob ng Pentagon, mga kaibigan. Ito yung Pentagon nating kakapiraso, yung AFP sa Aguinaldo, at saka yung lahat ng campus sa Pilipinas, ng AFP, abay lalagyan ng cell site. Mga kaibigan, tatayuan ng incheck. Paano mo masasabing hindi manganganib ang security ng Pilipinas dyan? Yun ang hindi nilalagay sa loob ng kampo. Nakakapaniktik sila. Basta't nasa teritoryo mo na. Palibasa, advance ang technology nila kaysa sa atin. Wala naman tayo niyan. Talagang sell out Kayo dyan sa AFP, dapat sa inyo, magsipag-resign na kayong lahat. En masse. Lahat. Mga kaibigan, sapagkat wala na kayong trabaho hindi ba? Tapos, manumpa na kayo bilang mga bagong sundalo ng Communist China. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kung ayaw naman yung sumapi sa Communist China party, itong AFP natin, wala na kayong silbi sa Pilipinas, wala na kayong silbi sa mamamayan. Baliktad na ang ginagawa ninyong trabaho. Imbes protection, benta ang ginagawa nyo sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. So, dito na lang kayo mag-apply. Meron pa kayong isang applyan. Dito kayo mag-apply. Dito sa amin, pag naririnig ako, dumadami dito yung mga miyembrong bakla. Ay, my God! Ay, my God! Ay, my God! Mag-member kayo kay Soriano sa ADD. Mga bakla. Bakit dumami bakla sa AFP, no? Akala ko sa dating daan lang. Buti pa si Jennifer Laude. Nakipag-iskrimahan sa kano kayo. Mga kaibigan, no? Sipin ninyo, tinumutong kagaguhan itong si Roque, Nanggaling daw yan kay Ms. Laude, so I can confirm the President gave them financial aid 3 times. Pero yung halaga, bahala na po. Wag na po natin isa publiko dahil ayaw ngang ilabas sana ni Presidente yung tulong niya. Indian giver nanunumbat. Pero, ang dapat mong isa publiko, yung tanong na totoo ba ikaw kumulekta ng pera doon sa halagang ini-award sa pamilya Laude. Totoo ba na ito isa publiko mo, Harry Roque? Humingi ka ng 25% mula doon sa more than 4.5 million na inaward ng hukuman sa pamilya Laude. At ikaw ba ay totoong humingi rin ng 15% bilang bayad na nag-abogado nung una kay Laude, pero ngayon mo hiningi yung 15%. Gayong ikaw ay nagboluntaryong mag-aabogado ng pro bono. Sipin mo, libre. At saka pangalawa, hindi na ikaw ang abogado nung manalo yan nung
matapos yung kaso eh. Dahil kasi ito inapila pa, di ba, sa Court of Appeals. Hindi na ikaw ang abogado dahil nakapwesto ka na eh. Ang nakapagtataka nga, nakipagkita siya. Pinapunta niya yung nanay ni Laude sa opisina niya sa Congress nung nasa Congress pa siya, party list, mga kaibigan. At doon, ayon doon sa abogado ni Pemberton, nagkasundo na eh. Nagkaroon na ng settlement doon eh. Pumayag na eh. Yung pamilya eh. Ang mabigat dito siguro, kaya itong pamilya nag-iingay ngayon kasi maaaring may katotohanan yung balita na yung ibinigay sa kanila lumiit na. Nabawasan ng 25%. Kaya itong pamilya isipin mo nga naman 4.5 million. Ano matitira doon? Kinuha mo yung 25%. Mahigit 2 milyon ang matitira. Hindi kayang bumili ng bahay at lupa. Hindi may pambibili ng bahay. Sandali lang, sunog yun eh. Mga kaibigan, sa mahal ng bilihin ngayon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi ho nitong bagong PNP chief na si General Camilo Cascolan, kwan daw, dapat tratuhing parang ordinaryong kriminal ang mga pulis na lumalabag sa batas, at gumagawa ng krimen. Police personnel arrested in internal cleansing operations should be put in cells, not just restrained. Di raw dapat katulad nun dati na i-confine lang sa barracks. Dapat ngayon daw ikulong na rin sa tunay na kulungan. They should be treated, hindi niya lang sinabi kung saan kulungan. They should be treated as criminals too. Lalong-lalo na yung mga involved sa criminality. Mga kaibigan, itong sinasabing ito ni General Cascolan, sinabi na rin kasi po ito ng mga sinundan nyo na naupong PNP chief. Pero wala naman nakagawa niyan eh. Mga kaibigan. At saka, talagang dapat silang makulong. Kasama ng karaniwang kriminal. Kasama. Bakit? Kung tutuusin mo, mas grabe sila kaysa sa karaniwang kriminal. Kasi yung kriminal talaga yun. Di ba? Iyan mga yan, pulis, yan ang inaasahan ng taong bayan na mangangalaga sa mamamayan laban sa kriminal. Pagkatapos ikaw yung kriminal. Kaya nga, merong mga batas na mas mataas ang parusa sa mga pulis kapag nasangkot sa krimen. Katulad halimbawa yung pagtatanim ng ebidensya, doble ang parusa sa kanila. Kung isang habang buhay lang ang sentensya sa karaniwang kriminal na involved sa droga, pag sila na involved sa pagtatanim ng droga, yung planting of evidence, dapat 2 habang buhay sila, doble. Mga kaibigan Ganun katindi dapat. Hindi Ito ang sasabihin lang namin, General Cascolan. Maganda sinasabi mo Una, 2 buwan ka na lang. Di ba? Dapat nga hindi ka na ipinwesto Kasi ang patakaran dyan, alam natin pag wala ng 1 taon, hindi ka na pwedeng ilagay
na hepe. O ngayon, maganda layunin. Pagpalagay na natin, hindi mo naman magagawa yan eh. Sa loob ng 2 buwan, kaya mong gawin yan. Maipakulong mo yung mga pulis. Pakulong mo muna yung mga may record na dyan, na pinloting lang. Di ba? Yung mga nandyan na, yung dinatnan mo, na nasangkot sa mga krimen, may mga kaso. Yan, pakulong mo sila. Maniniwala kami sa iyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa mga nambabasto sa kay Vice President Leni Robredo, mahiya kayo sa balat nyo. Kasi si Vice President Leni Robredo may inilunside na online platform para sa mga naghahanap ng trabaho. Meron palang ka-tie-up sila ng mga malalaking kumpanya. Naghahanap ng mga gusto magtrabaho, mga kaibigan. Pumunta kayo dun sa Bayanihanap Buhay Program. Yan yata yung website, Asan ba yung Bayanihanap Buhay at obp.gov.ph hanapin nyo yan, mga kaibigan, doon sa mga nais magtrabaho. Nakita ko yung mga hinahanap nila, yung iba, marami doon sa kailangang mga magtatrabaho, yung mga posisyon, work from home. Kaya hindi kayo mahirapan. Website na lang ang pupuntahan. Gobyerno, wala nito Mga Department of Labor, walang ganito, Department of Labor, mga kaibigan. So, yan po, mahiya kayo sa balat nyo kasi, nakaisip, may valor, may halaga ito. Ito'y merong direksyon. Hindi katulad nito, wala, hanggang ngayon, wala Ano gagawin natin? Ang daming wala ng hanap buhay. Kahit mawala ang pandemya, patay. Marami na, mga kaibigan. At itong impact sa ekonomiya natin ito, hindi mo masasabi kung hanggang kailan yan. 2, 3 taon, baka 5 taon, kulang Kung ako tatanungin nyo, kahit hindi ako ekonomista. Pero tayo po, mga kaibigan, ay wala ng oras. At tayo po ay napapakinggan sa DWBL 12:42, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 po lamang ng gabi. Tayo po magpapaalam muna, Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Hataw, number 1 sa balita. Basta Tabloid, Hataw. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.
ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y